Hindi mo pa ba sinasabi sa mga bata ang totoo? Marahang umiling si Keiko kay Lola Mathilde. Hindi pa po, Lola. Kung ganun kailan? Hanggang ngayon, galit ka pa rin ba kay Neves? Tanong ni Lola Mathilde. Alam niya kung ano ang nangyari sa dalawa kung bakit naghiwalay ang mga ito. Galit na galit siya noon sa anak niyang si Kennedy nang malaman niya ang totoo. Sa katunayan, ipinahanap din niya sila lain sa kanyang mga tauhan pero katulad ni Neves ay hindi nito nakita ang babae. Nakita niya kung gaano nahirapan ang kanyang apo lalo't nakikita niya na mahal nito sila lain. Masakit sa kanya ang bagay na iyon pero wala rin naman siyang magawa para tulungan ito. Nasaksihan din niya kung paano ginawang motivation ni Neves ang sakit na iyon para ayusin ang sarili. Hanggang sa napagtagumpayan nito ang mga paghihirap na pinagdaan nito simula noong umalis ito sa poder ng ama. Apo, alam kong hindi maganda ang pinagdaanan ninyo ni Neves. Matigas talaga ang ulo ng batang iyon pero noon iyon, Hija. Napakalaki na ng ipinagbago ng lalaking iyon simula noong mawala ka. Hindi na siya ang Neves na kilala mong arogante at walang emotional intelligence. Napayuko si Keiko dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Maya-maya pa isang mahinang katok ang nagmula sa pinto, dahilan para mapatingin ang dalawa. Madam Mathilde, oras na para uminom ka ng gamot, anang boses ng matandang babae na sa hula ni Kiko ay may Nanay Delia iyon. Pumasok ka, Delia. Mahina lang ang pagkakasabi niyo ni Lola Mathilde pero sapat na para marinig ng nasa labas. Ilang sandali pa'y bumukas ang pinto at pumasok doon ang mayordoma ng mansyon na si Nanay Delia na may dalang tray na naglalaman ng mga gamot at isang baso ng tubig. At nang mapatingin ito kay Kiko ay para itong nakakita ng multo. Ikaw na ba iyan, young lady, namamanghang tanong ni Nanay Delia. Ngumiti si Keiko sa matandang mayordoma. Opo, Nanay Delia. Sa labis na kasiyahan, pansamantalang nakalimutan ni Nanay Delia ang pakay saka inapag ang dalang tray sa mesa at niyakap si Kiko. Mabuti naman at ligtas ka. Akala namin kung napaano ka na. Ang tagal kang hinanap ni Young Master, Miss Lalain. Sa sobrang pag-aalala niya sa'yo, muntik na siyang, Delia D. Awat ni Lola Mathilde sa sana ay sasabihin ng mayordoma. Ako ang magsasabi kay Lalain. Kumunot naman ang noo ni Keiko saka nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawang matanda. Ano po ba ang nangyari kay Neves, Lola? Pero sa halip na sumagot ang matanda ay kay Nanay Delia ito bumaling. Delia, sila lain na ang magpapainom sa ng gamot. Ilabas mo muna ang dalawang bata at dalhin mo play area. Lumingalinga naman si Nanay Delia at nanlaki ang mga mata nito nang makita ang dalawang musmos na tahimik na naglalaro na noon lang niya napansin. Diyos ko! Ito na ba ang mga anak ninyo ni Young Master? Abay kamukhang kamukha ninyo ang mga bata, bulalas ni Nanay Delia saka nagmamadaling lumapit sa dalawang paslit. Abay kay ganda ay gwapong mga bata naman ninyo. Ikaw na muna ang bahala sa mga bata, Delia, saad pa ni Lola Mathilde. Sige, Madam Mathilde. Ako na pong bahala. Mabilis na inakay ni Nanay Delia ang dalawang bata palabas sa kwarto. Be good to Lola Delia, Kaiser and Kaori, okay, bili naman ni Kiko sa kambal bago tuluyang makalabas. Yes, Mommy, sabay na sagot ng dalawa. Nang makaalis ang mga ito, bahagyang bumangon si Lola Mathilde mula sa pagkakahiga at isinandal ang likod sa headboard ng kama. Lumapit naman si Keiko bitbit ang gamot at isang baso ng tubig na dala-dala ni Nanay Delia kanina. Nang matapos makainom ay muling ibinalik ni Keiko ang mga ito sa mesa at tumabi sa matanda sa kama. Lola, ano po ang sinasabi ni Nanay Delia tungkol kay Neves? May masama po bang nangyari sa kanya noon? Matamang tumitig si Lola Mathilde kay Keiko na para bang nagdadalawang isip. Wala pa bang nasasabi sa'yo ang lalaking yon? About what, Lola? Tungkol sa mga nangyari sa kanya sa nakalipas na walang taon. Hindi maintindihan ni Keiko kung bakit biglang kumabog ang kanyang dibdib, hindi pa man niya naririnig ang mga sasabihin ni Lola Mathilde. Ano nga kaya ang nangyari kay Neves na hindi nito sinasabi sa kanya? Siguro naman alam mo na kung bakit iba na ang apelyedo ng apo kong iyon, tanong ng matanda na sinagot naman ni Keiko ng marahang pagtango. Noong mga unang buwan na wala ka, palagi kanyang hinahanap kung saan-saan. Lagi siyang nagtatanong sa mga kaibigan o kakilala mo, maging sa dati mong pinagtatrabahuhan. Araw-araw kanyang hinahanap. Halos hindi na siya natutulog at kumakain kakahanap sayo.
Huminto sa pagsasalita si Lola Mathilde, kaya nagtatakang nilingon niya ang matanda. Hindi ko ito sinasabi sa'yo para makonsensya o makipagbalikan ka sa apo ko. Ang sakin lang, alam kong hindi niya sasabihin sa'yo ang bagay na ito kaya ako na lang ang magsasabi ikaw ang involved dito, Hija. Naiintindihan ko po, Lola Mathilde, sagot ni Keiko. Aaminin niyang mas lalong nadagdagan ang kabang nararamdaman niya dahil parang may hindi tama ng mga sandaling iyon. Mahal na mahal ka ng apo ko, Hija. Maaaring na-realize lang niya iyon noong nawala ka na sa kanya. Naging napakahirap kay Neves noong umalis ka kaya nagkaroon siya ng depression. Hindi ko iyon kaagad nalaman kung hindi sinabi ng kaibigan niyang si Eros. Bumagsak ang katawan niya dahil hindi siya kumakain at natutulog. Sumailalim siya sa 6 na buwan na therapy at medication hanggang sa tuluyan na siyang bumalik sa dati. Pero hanggang ngayon, may mga gabi pa rin kailangan niyang uminom ng gamot kapag nahihirapan siyang makatulog di. Kiko had nothing else to say at that moment but to Keithy. Hindi niya inaasahan ganoon ang pinagdaanan ni Neves noong mga panahong wala siya. Mabuti pa siya, noong mga panahong nahihirapan siya, kasama niya ang kanyang pamilya. Samantalang si Neves, walang ibang kasama at kakampi kundi ang sarili. Naging makasarili siya. Alam kong maging ikaw nagtataka kung bakit ibang-iba na siya sa Neves na nakilala mo noon, Hija, pagpapatuloy pa ni Lola Mathilde. Ayon sa psychiatrist niya, iyon daw ang naging paraan ni Neves para malabanan ang depression. He chose to change himself so that if you ever meet again, he would be worthy of you. Kaya sana ang tanging hiling ko lang bago ako mawala, Hija, hindi man kayo magkabalikan ng apo kayo, sana ay mapatawad mo na siya at maipakilala sa kanyang mga anak. Matapos ng sandaling pag-iyak, pinunasan ni Keiko ang kanyang mga luha at humarap kay Lola Mathilde. Lola, maiwan ko po muna kayo. Mag-uusap lang po kami ni Neves. Sige, Hija. Kung ano man maging resulta ng pag-uusap ninyo, umaasa ako na makikilala na ng mga apo ko ang kanilang daddy. Mabilis na lumabas si Keiko ng kwarto. Wala siyang idea kung nasaan si Neves, pero dahil kabisado niya ang mansyon, inisa-isa niya ang lugar na maaaring puntahan nito. Hanggang sa napadpad siya sa play area, kung nasaan ang kanyang mga anak, at doon nakita niyang masayang naglalaro ang kambal kasama si Neves. Mommy! Naglalaro kami ni Uncle Neves, masayang bulalas ni Kaori, sabay takbo sa kanya at yumakap. Mommy, come play with Uncle Neves and me, please, sabi naman ni Kaiser na para bang tuwang-tuwa habang nakapasan sa balikat ni Neves. Sinulyapan ni Keiko si Neves na noon ay nakangiti lang habang nakatingin sa kanya. Kaiser and Kaori, come here. Mommy has something to tell you, nakangiting wika ni Keiko sa mga anak. Mabilis na lumapit ang dalawa kay Keiko habang matamis ang pagkakangiti sa kanya. What is it, Mom? Inosenteng tanong ni Kaori habang si Kaiser naman ay nakatingin lang. That handsome man is not your uncle, he's your daddy, Kaiser and Kaori D. That handsome man is not your uncle, he's your daddy, Kaiser and Kaori D. Maang na napatingin si Neves kay Keiko at hindi niya alam kung nagkamali lang ba siya ng pandinig, pero nang masayang tumakbo sa kanya ang kanyang mga anak ay doon niya napagtanto na totoo ang kanyang naulinigan. Daddy, masayang bulalas ni Kaori at saka sabay na tumakbo ang dalawang paslit papalapit sa kanya at yumakap. Daddy, saan ka po nagpunta? Bakit ngayon lang po namin ikaw nakita? Inosente namang tanong ni Kaiser habang nakatingin sa kanyang mga mata. We miss you so much, Daddy. Super happy po kami dahil kasama ka na po namin, masayang-masaya na hirit pa ni Kaori. Doon na tuluyang nag-sink in kay Neves ang nangyayari. Niyakap niya ng mahigpit ang mga anak kasabay ng pagtulo ng masaganang luha. Napakatagal niyang hinintay na makasama't mayakap ang kanyang mga anak at ngayong natupad na ay para siyang nananaginip. I'm really sorry if you haven't been with Daddy for a long time. Hinging paumanhin ni Neves sa mga anak habang yakap-yakap ang mga ito ng mahigpit. But promise, I'll make it up to you. Is that okay? Tanong pa niya sa mga anak na basa ng luha ang mga mata. Nang marinig iyon ay tila nangislap ang mga mata ng dalawang paslit. Okay po, Daddy. We're excited na po. Diba, Kuya Kai, bulalas pa ni Kaori na nagtatatalon pa sa tuwa. Yes po, Dad. We can't wait na po, segunda naman ni Kaiser. Muling niyakap ni Neves ang mga anak ng mahigpit. Wala na siyang mahihiling pa ng mga sandaling iyon.
Iyon na yata ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay, ang mayakap at makasama ang kanyang mga anak. Nagpapasalamat din siya kay Lalain dahil kahit napakarami niyang kasalan dito, hindi pa rin ito ipinagkait sa kanya na makilala siya ng kanilang mga anak. Thank you so much, Lalain. Usanig ni Eve sa babae habang nakangiti itong pinanonood silang mag-aama. 11:00 na ng gabi, pero ang patuloy pa rin ang party sa mansyon ng mga Dawson. Si Kaiser at Kaori ay mahimbing nang natutulog sa master's bedroom. Napagod kasi ang mga ito sa kalalaro kasama ang kanilang daddy. Samantalang si Keiko naman ay nag-iisa habang nasa balcony at nakatanaw sa mga guests na sana ibaba ay patuloy sa pagsasaya. Sa isang sulok, nakita niyang nag-uusap ang kanyang daddy at si Kennedy Dawson kasama ang kanyang kuya Kairi. Wala siyang idea sa kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito, pero tiwala siya sa kanyang daddy na hindi nito pangungunahan ang mga desisyon niya, lalo na pagdating sa matandang iyon. Kung si Knives ay napatawad na niya, si Kennedy Dawson ay hindi niya alam kung mapapatawad pa ba niya. Maaaring lolo ito ng kanyang mga anak pero malaki ang naging parte nito kung bakit nauwi sila ni Knives sa hindi magandang paghihiwalay. Care to drink? Napalingon si Keiko sa kanyang likuran at nakitang niyang si Knives iyon na may bitbit na isang bote ng wine at 2 wineglass. Umiti siya ng bahagya sa lalaki at saka sinundan nito ng tingin ng maupo ito silyang katapat niya at inilapag sa mesa ang mga dala. Anong oras kayo uwi? Kaswal na tanong ni Knives habang magsasali ng wine sa baso. Siguro paggising ng mga bata, tura naman ni Keiko habang ang paningin ay nasa madilim na kalangitan. Bakit di na lang kayo rito matulog? Maraming vacant room sa mansyon. Inabot ni Knives ang wine kay Lalain sabay lagok sa sarili niyang baso. Hindi maintindihan ni Keiko kung bakit bigla siyang kinabahan. Alam niyang walang ibang ibig sabihin doon si Knives, pero biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. I can't. Lihim pang nakagat ni Keiko ang pang-ibabang labi nang mautal siya sa sobrang kaba. Tumango-tango naman si Knives sa kalihim na bumuntong hininga. I see. Magagalit ang fiancé mo. Okay, understand, nasa Japan siya, mabilis na sagot ni Kiko. Nagkaproblema ang business namin doon kaya kailangan niyang umuwi. He's our corporate lawyer, mabilis na sagot ni Kiko. I see, tumatango-tango sagot naman ni Knives. Hindi niya maintindihan kung bakit pero nakaramdam siya ng tuwa nang malamang wala sa Pilipinas ang lalaki. You don't have to explain. Naiintindihan ko naman, anya na may kasamang ngiti. Namayani ang mahabang katahimikan sa pagitan ng dalawa na para bang nagpapakiramdaman hanggang si Knives na ang muling bumasag sa katahimikan. Thank you so much, Lalain. This is the happiest day of is my life, nakangiting wika ni Knives sa babae habang sumisimsim ng wine. You deserved it, karapatan mong makilala ka ng mga anak mo. Besides, ayokong pagkaitan sila na magkaroon ng kumpletong pamilya. So, can we be friends for the sake of our children? Nakangiting tanong ni Knives, kahit sa loob-loob niya ay ayaw niya ng ganoon. But he had no choice because he knew that aside from being friends, Lalain had nothing else to offer him. Pero kahit ganoon, ipinapangako niya sa sarili na hindi pa rin siya mawawala ng pag-asa na balang araw ay siya ang pipiliin ni Lalain. Patuloy siyang aasa at maniniwala na mahal pa rin siya nito at mabubuo ang kanilang pamilya. Sandaling nag-isip si Keiko. Tutal ay kilala na ng kambal na si Knives ang kanilang daddy kaya sa tingin niya ay wala namang masama kung makikipagkaibigan siya sa lalaki. Pero bakit mayroong parte sa kanyang puso na tutol sa ideya na iyon? Sure. It's okay with me. Thank you, matamis ang ngiting tugon ni Knives sa kamuling nagsali ng wine sa kanilang mga baso. Naghari muli ang katahimikan sa pagitan ni Keiko at Knives na para bang masaya na sila sa ganoon magkasama sa ilalim ng liwanag ng buwan at malamig na gabi. Maya-maya pa'y pumailan lang sa paligid ang favorite classic music ni Knives na Can't Help Falling in Love ni Elvis Presley. Hindi niya malaman pero parang may nag-udyok sa kanyang yayain si Lalain na isayaw sa saliw ng kantang iyon. Kaya hindi na siya nagdalawang isip pa. Tumayo siya at inilahad ang kamay sa harapan nito. Can I dance with you for the first and last time? See this, I dance with you for the first and last time. Pumailan lang na sa paligid ang malamyos na kanta pero si Keiko ay kunot noo lang na nakatingin kay Knives. Kumabog din ang kanyang dibdib sa hindi niya malamang dahilan.
Bakit naman siya kinabahan? Magsasayaw lang naman sila. Please, paklipan ni Neves nang hindi sumagot ang babae at nakatingin lang sa kanya. Don't worry, magsasayaw lang tayo. Wala tong ibang ibig sabihin, dagdag pa niya. Sure. Not, napapahiyang sagot naman ni Kiko, saka inabot ang nanginginig na kamay sa lalaki at nakipag-daop palad. Muntik pang mapapiksi si Keiko nang maramdamang tila ba may munting boltahe ng kuryente ang gumapang sa kanyang palad nang magdampi ang kanilang mga bala. Thank you, G. Ani Neve saka marahang inalalayan ang babae at dinala sa malaking espasyo ng balcony upang makakilos sila ng maayos. Marahan ding inalalayan ni Neves ang mga kamay nito na ilapat sa kanyang magkabilang balikat at siya naman ay hinapit ito sa balingkinitan nitong baywang. Otomatikong may nabuhay na kakaibang sensasyon sa kanyang kaibuturan pero hindi na siya tulad ng dati. Kaya na niyang kontrolin ang sarili lalo pat hindi na tulad noon ang turingan nila nilalain. Nagsimula silang sumayaw sa saliw ng malamyos na musika sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa malamig na simoy ng hangin. Bagaman kinakabahan, diretso pa ring nakatingin si Neve sa maamong mukha nilalain. You're still as beautiful as ever. Hindi mapigil ang wika ni Neves habang hindi inaalis ang mga mata sa magandang mukha nito. Lihim na napakagatlabi si Keiko nang maramdaman niyang nag-init ang kanyang pisngi dahil sa papuri ng lalaki sa kanya. At dahil hindi niya natagalan ang tingin ito, dahil para siyang napapaso ay nagbaba siya ng tingin. Why are you staring at me like that? Kunwari ay inis na tanong ni Keiko habang iniiwas ang tingin sa kaharap. As can't help it masama ba? Nakangiting tanong ni Neves. Sa paningin ni Neves ay mas lalo pa yatang gumanda ang babae paglipas ng maraming taon. Maaaring nag-matured man ang edad nito pero ang mukha nito ay nananatili pa ring inosente at napakaamo. Ewan ko sayo, nakasimangot na sagot naman ni Kiko pero hindi pa rin siya makatingin ang diretso rito. Napangiti ng matamis si Neves habang nakatingin sa kaharap. Do you know this is your favorite song? You didn't tell me anything before. Mahinang napahalakhak si Neves sa isinagot nito. So now I'm saying it to. And, nakataas ang kilay na tanong ni Keiko habang nakatingin sa kaharap bagaman naroon pa rin ang hiya. And I wanna sing it to you, D. Seriously? I've never been this serious. Ngayon lang ni. Bumilis ang tibok ng puso ni Keiko na para bang gusto nitong lumabas mula sa kanyang ribcage. Bakit kahit itanggi niya sa sarili, kitang-kita pa rin niya sa mga mata ni Neves ang pagsasabi nito ng totoo. Maya-maya pa'y nakagat ni Keiko ang ibabang labi at humigpit ang pagkakahawak niya sa balikat ng lalaki nang mag-umpisa itong kumanta ng mahina. Sa sobrang hina niyon ay halos pabulong na lang itong kumakanta. Take my hand. Take my whole life too. For can't help falling in love with Vaude. Hindi maganda ang boses ni Neves pero ewan ba niya kung bakit gusto niya ng boses nito. Lahat ng ginagawa ni Neves sa kanya ay naninibago siya. Malayong malayo ito sa Neves na kilala niya noon pero aaminin niyang mas gusto niya kung sino ito ngayon. Like the river flows. Surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be tea. Nagsilbing background music ang pagkanta ni Neves habang marahan silang sumasayaw. At dahil hindi kayang tumingin ni Keiko ng diretso sa lalaki kaya isinandal na lang niya ang ulo sa dibdib nito. Aaminin iyang may kung ano sa kanyang dibdib ang hindi niya mapangalanan habang kasama ang lalaki ng mga sandaling iyon. Take my hand. Take my whole life too. For can't help falling in love with you. For can't help falling in love with you. Kiko felt that those weren't just song lyrics, but rather the feelings Neves wanted to convey to her. And she was afraid because of that. She was afraid that she might give in and forget that she already had a fiancé. Kiko D. Sa unang pagkakataon, sinambit ni Neves ang tunay na pangalan ni Kiko. At hindi niya maipaliwanag kung bakit may kakaiba itong epekto sa kanya. We'll give it. Kunot noong ani Keiko na kumakabog ang dibdib. Do you really have no feelings for me anymore? Naumid ang dila ni Keiko ng mga sandaling iyon. Bakit hindi niya magawang sagutin ang totoo? Bakit hindi niya masabing hanggang ngayon ay mahal pa rin niya nito? Dahil ikakasal ka na, Keiko. May munting boses sa isipan niya ang nagsabi niyon. Nga pala, ikakasal na siya. Pero tama bang magpakasal siya sa taong hindi naman niya mahal?
Hindi ba, parang niloloko lang niya ang kanyang sarili kapag ginawa niya iyon? Eve, aren't you answering me? Di mo na ba talaga ako mahal? Muling tanong ni Nave sa kaharap ng hindi ito tumugon. Please, tell me you still love me. Promise, babawiin kita sa kanya. Iyon ang mga kataga na gustong isatinig ni Knives, pero hindi niya magawang sabihin. Ayaw niyang maging makasarili. Ayaw niyang pilitin si Lalain na mahalin siyang muli dahil gusto niyang maging masaya ito. Sapat na sa kanyang ipinakilala siya nito sa kanilang mga anak at iyon pa lang ay malaki na ang pasasalamat niya. Kiko, please tell me. Enough, Knives. Please, T. Nakikiusap na wika ni Keiko sa kaakmang bibitiw na sa lalaki. Ngunit nagulat siya nang bigla siya nitong hapitin sa kanyang baywang ng mahigpit at walang ano-ano kinabig siya at hinalikan sa mga labi. Hindi kaagad nakapag-react si Keiko at ang una dapat niyang gagawin ay itulak ito palayo sa kasampalin. Pero ni isa sa mga iyon ay wala siyang nagawa. Sa halip, tila may sariling buhay ang kanyang mga labi at kusa itong tumugon sa mapusok na halik ni Knives. Alam niyang malaking pagkakamali iyon. Maaaring mahal pa niya ito pero hindi ibig sabihin yon ay maaari pa sila nitong magkabalikan. Dahil alam niyang mayroong isang tao na masasaktan. Isang lalaki na binuo siya noong mga panahong durog na durog siya. Nang gumanti ng halik si Lalain, hindi na nakapagtimpi pa si Knives. Naging mapusok ang kanyang paghalik na para bang pareho silang sabik na sabik sa isa't isa. Mahigpit na niyakap ni Knives ang babae na tila ba ayaw na niya itong pakawalan pa. Pero naputol ang tila masayang panaginip na iyon ni Knives nang walang ano-ano'y biglang siyang itinulak ng malakas nito. Maling-mali ito, Knives T. Naiiyak na wika ni Keiko. Ikakasal na ako, Lee. How is it wrong to admit that you love someone? Puno ng hinanakit na tanong naman ni Knives. Alam kong mahal mo pa rin ako, Lalain. Hindi ako tang. Nararamdaman ko iyon. Ayaw mo lang aminin dahil natatakot ka. Paanong naging mali, ha? Umiiyak na sambit ni Kiko. Maling-mali dahil may isang tao tayong niloloko. Kung ganoon ako ang piliin mo, Lalain. Kung ganoon ako ang piliin mo, Lalain. Hiwalayan mo na siya at bumalik ka na sa akin. Hindi makapagsalita si Keiko ng mga sandaling iyon. Kung ganoon lang sana kadali lahat pero hindi. Hindi ganoon kadali dahil mayroon siyang Seichi na nagmamahal sa kanya at nagtitiwala. Malaking pagkakamali na nagpadala siya sa bugso ng damdamin at pumayag na halikan siya nito, kaya naman labis niyang pinagsisisihan iyon. Let's stop this nonsense, Knives. Aalis na ako, sa halip at sagot ni Keiko sa kaastang tatalikod na subalit mahigpit siyang hinawakan ni Knives sa kanyang pulsuhan para pigilan. Nonsense! Tell me, Lalain, wala lang ba sa'yo ang halik na iyon? Tanong ni Knives sa babae na may bahid ng galit ang tinig. Mariing naikuyom ni Keiko ang kanyang kamao. Kilalang kilala siya ni Knives, kaya kahit magsinungaling pa siya, ay alam niyang malalaman pa rin itong hindi siya nagsasabi ng totoo. Wala lang yon, sagot ni Keiko kahit alam niyang kasinungalingan iyon. Gusto ko lang malaman kung may feelings pa ako sa'yo. And you know what? Hindi kumibo si Knives at nanatili lang na nakatingin sa babae habang hinihintay ang sagot nito. Pero ramdam niya ang kirot sa kanyang puso habang sinasabi iyon sa kanya ng babaeng pinakamamahal niya. I don't love, Kiko. Nabitin sa ere ang sana isasabihin ni Keiko ng isang baritonong boses ang nagmula ang pinto ng balcony. Paglingon ni Keiko ay umahon ang kaba sa kanyang dibdib nang makitang ang kuya Kairi niya iyon at seryoso ang anyo habang nakatingin sa kanila. Kuya Kairi, Daddy and I are leaving. Sasama ba kayo ng mga bata o magpapaiwan? Tanong ni Kairi na walang kangiti-ngiti sa labi. Nagbalik sa wisyo si Keiko. Nga pala, nawala sa isip niyang tinawagan nga pala siya ng kanyang daddy at sinabing paggising ng mga bata ay uwi na sila. Siguro ay nainip na ang daddy niya sa party kaya nag-utos na ito sa kanyang kuya Kairi na puntahan siya. Eksakto namang naabutan nito ang pagtatalo nila ni Knives. Narinig kaya ng kuya niya ang usapan nila? Sana hindi. Oo kay, kuya. Puntahan ko lang ang mga kambal, mabilis na sagot ni Keiko saka hindi na muling tumingin pa kay Knives. Lihim ding nagpasalamat si Keiko ahil kung hindi dumating ang kuya Kairi niya, hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na iyon ni Knives. Lalo pa gulong-gulo na siya sa mga nangyayari at sa tunay na nararamdaman.
Naiwan naman si Knives na nakatingin lang sa babaeng papalayo hanggang sa mawala na ito sa kanyang paningin. Maya-maya pa hindi niya inaasahan ng magsalita ang nakatatandang kapatid ni Lalain at nagulat siya sa sinabi nito. I saw you kiss if my sister. Madilim ang anyo ng lalaki habang nakatingin ang diretsyo kay Knives kaya alam niyang hindi nito nagustuhan ang nakita. Pero sa halip na matakot ay hinarap niya ito. I'm sorry, but I won't apologize for what did. Matapang na sagot ni Knives sa lalaki. Nang marinig iyon ay halos hindi maipinta pa ang mukha ni Kairi. Sa tinatagal-tagal niyang naririnig ang pangalan nito sa kanya kapatid, ito lang ang unang beses na nakaharap niya ito at nakausap ng personal. And just like before, he still didn't have a good impression of Knives Dawson. But he could tell he had balls because he was brave and straightforward when he answered him. Alam ni Kairi ang mga pinagdaanan ng kapatid niya noong kasama pa nito ang lalaki, at aaminin niyang kahit papaano ay nagpapasalamat siya kay Knives Dawson dahil malaki ang naitulong ni sa kanyang kapatid, lalo na noong nasa China pa ito. But he also knows that his sister has also gone through a lot because of the people around Knives Dawson. Unang-una naroon ang pinsan nitong si Olvia Dawson at kung sino-sino pang involved sa lalaki. Matindi ang hirap na dinanas ni Keiko dahil sa mga babaeng iyon. You probably know that the sister already has a fiancé, right? Tanong pa ni Kairi sa kahumakbang papalapit sa lalaki. Don't you know how to respect your fellow men? Dagdag pa ni Kairi nang huminto ng may 1 metro ang lapit sa lalaki. Gusto mo bang magpakasal si Keiko sa lalaking hindi niya mahal? Sa halip ay sagot ni Knives habang diretsong nakatingin sa lalaki. At paano mo naman nasabi yan? If I remember correctly, she didn't mention to you that she didn't love her fiancé, right? Because she kissed me back. If she loved that man, why would she let me kiss her? Tanong ni Knives. Kitang-kita naman niya kung paano nagtiimbagang ang kaharap na para bang hindi nagustuhan ang sinabi niya. Because you confused her. Ginugulo mo ang isip niya, tugon ni Kairi. If you're a real man and have guts, why don't you let her choose you of her own will? Fight fair and don't take advantage of her confusion, marrying sad ni Kairi. Naubos na ang pasensya niya at kung pwede lang niyang saktan ang lalaki ay ginawa na niya, pero dahil attorney siya kaya alam niya ang batas. Kaya ang tanging magagawa lang niya ay bigyan ito ng warning. Besides, kahit sino pa man ang piliin ng kapatid niya, ay hindi siya tututol dahil ang importante sa kanya ay kung sino ang mahal ng kanyang kapatid at kung kanino ito sasaya. Samantala, hindi kaagad nakasagot si Knives. May point naman ito dahil kung siya ang nasa sitwasyon nito ay magagalit din siya, lalo pat alam niyang may inaapakan siyang kapwa niya lalaki. Pero mahal na mahal niya si Lalain at hindi siya makakapayag na matuloy ang kasal ng mga ito. You're right. Pero hindi ako ang tipo ng lalaki na maghihintay na lang sa isang tabi. I will fight for Lalain no matter what, even if you kill me, ani Knives na bakas ang kaseryosohan sa tinig. Lihim na napangiti si Kairi sa hindi niya malamang dahilan. Ayaw man niyang aaminin pero nakikita niya sa mga mata nitong mahal talaga nito ang kanyang kapatid. Tuloy ay nakaramdam siya ng konsensya para kay Seichi. Best friend niya ito pero wala rin naman siyang magagawa kung si Knives Dawson ang piliin ng kanyang kapatid. Maging ang kanilang daddy ay ganoon din wala itong balak makialam sa pagdedesisyon ni Kiko. At kung sakali man na hindi si Seichi ang piliin ng kanyang kapatid, alam ng kanilang daddy na maaaring magkaroon na rin ng lamat ng samahan ng mga ito, lalo pat parang mag-ama na ang turingan ng dalawa. Fine, nakangising tura ni Kairi. If you really want to die, prepare yourself. Matapos sabihin iyon ay walang sabi-sabing tumalikod na si Kairi. Well, aaminin niyang humanga siya kay Knives Dawson dahil buo ang loob nito, pero alam niyang kulang na kulang pa rin ang mga ipinakita nito para magustuhan niya ang lalaki. Maya-maya pa'y habang naglalakad pababa sa engranding staircase ng mansyon, napangisi si Kairi nang may maisip. Gusto niyang bigyan ng pagsubok ang lalaki nang sa gayon ay malaman niya kung talagang mahal nito ang kanyang kapatid at karapat-dapat ito. Nang mapadaan si Kairi sa sala ng mansyon ay isang babae ang humarang sa kanyang daanan. At base sa itsura nitong namumula ang mukha ay mahahalatang lasing na ito. She's beautiful and sexy, but definitely not his type. Eheyu, nautal na sabi nito dahil sa kalasingan sa kadinuro siya. Oh, what's your relationship with that bitch, Lalain Aragon? Is she your mistress?
Nautal na sabi nito dahil sa kalasingan sa kadinuro siya. Oh, what's your relationship with that bitch, Lalaine Aragon? Isa tandang bawas isa siya your mistress. Otomatikong nagpanting ang tenga ni Kairi sa sinabi nito, kaya sa inis niya ay nilapitan niya nito at mahigpit na hinawakan sa pulsuhan. Who are you to talk to Jimba's sister like that, bitch? Naningkit ang mata ni Olivia sa narinig. You're her brother, tanong ni Olivia saka nakakainsultong tumawa. How did she have a brother? As far as I know, that woman is an orphan. Are you kidding me, huh? Umigting ang mga panga ni Kairi sa narinig pero hindi niya magawang saktan ang babae. So for the first time, he regrets why he chose to be an attorney as a profession. Dahil kahit gustuhin man niyang manakit ng tao, ay hindi niya pwedeng gawin dahil alam niyang ang batas at sa oras na lumabag siya ay makakasira iyon ng reputasyon niya. Stop this nonsense, Dimas, whoever you are, or else T. Nagtitimping babala ni Kairi. Or else what? Natatawang tanong pa ni Olivia habang nag-umpisa ng suray sa kinatatayuan. You know what? Ani Olivia sa kamarahang pinasadahan ng hintuturo niya ang matipunong dibdib ng lalaki. You seem smart and a man like you is Jinvei type. Ever don't you come with me? I'm Olivia Dawson. I'm one of the heroes of the Dawson Group T. Nanigas ang panga ni Kairi sa narinig. Kung ganoon, ang babaeng ito pala si Olivia Dawson na pinsa ni Knaves Dawson at malaki ang atraso sa kanyang kapatid. Umahon ang galit sa dibdib ni Kairi, kaya naman naitulad niya ang babaeng nakadikit sa kanya. Dahil lasing na out of balance si Olivia Dawson ay napaupo sa sahig. Putya shit! Bakit mo ko tinulak? Are you crazy? Galit na bulalas ni Olivia sabay tayo sa sahig. Didn't know the heroes of the Dawson Group was that cheap. Umasta pa si Kairi na pinapagpagan ang sarili na para bang may kumapit sa kanyang marumi. Tinakasan ng kulay ang labi at mukha ni Olivia dahil sa narinig. Ito lang kasi ang lalaking sinabihan siya ng ganoon. Kaya naman dahil sa insultong naramdaman, mabilis na tumayo si Olivia mula sa sahig at sinugod si Kairi at akmang sasampalin. Subalit isang babae ang pumigil sa kamay ni Olivia. Nang lingunin niya ito ay nakita niyang si Lalaine Aragon iyon na naniningkit ang mga mata sa galit. What are you doing, bitch? Nanlilisik ang mga matang tanong ni Kiko kay Olivia. Let go of me, slut. Nagpupumiglas pa si Olivia habang hawak-hawak ni Lalaine ang kanyang mga kamay. Fine, sagot naman ni Kiko saka malakas na ibinato ang kamay ng babae, dahilan para ma-out of balance ito sa kinatatayuan. Mabuti na lang at nakahawak kaagad ito sa pader, kaya napigilan ang pagkahulog niyo. Tigilan mo ang kuya ko, bruha ka. Bulalas niya sa kapinukol si Olivia ng masamang tingin. Kuya, nakataas ang kilay na sagot naman ni Olivia. Paano ka nagkaroon ng kuya, ha? If I'm not mistaken, you're an orphan. In short, putok ka sa buho, right? Isn't that the same reason why Uncle Kennedy didn't like you for kuya knives? Matapos sabihin iyon ay nakakainsulto pang humalakhak si Olivia na para bang may nakakatawa sa kanyang mga sinabi. Dahil sa sinabi ni Olivia ay hindi na nakapagtimpi pa si Kiko. She had long wanted to get revenge on the woman for the insults and torture she had suffered from her, but she couldn't do it because she was afraid of what she might do to her brother. Tiimbagang na nilapitan ni Kiko si Olivia na noon ay nakangisi habang nakatingin sa kanya, saka walang sabi-sabi niya itong malakas na sinampal ka ng pisngi. Sa lakas niyon ay nakaramdam din siya ng pananakit ng kanyang palad. Mukhang hindi naman inaasahan ni Olivia ang ginawa niyang iyon, kaya hindi kaagad ito nakapag-react. Samantalang si Kairi naman ay nakatingin lang sa mga ito at walang balak na awatin ang kapatid. You slapped me, nanlalaki ang mga matang tanong nito habang sapu-sapo ang nasampal na pisngi. How dare you, sigaw nito sa kaakmang sasampalin si Kiko. Ngunit bago pa tumama iyon sa pisngi ni Kiko ay sinalo niya iyon sa kamuling ginawaran ng mas malakas na sampal sa pisngi si Olivia. Sa gulat nito ay napaatras ito ng ilang hakbang palayo at hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Putya you, bitch! How dare you to slap me? Umiiyak na sigaw ni Olivia. You'll pay for this. I will call Uncle Kennedy, you don't have to do that. I saw everything, anang isang tinig mula sa likuran. Nang lumingon si Keiko ay nakita niyang naroon si Kennedy Dawson at madilim ang anyo habang naglalakad papalapit sa kanila.
Naikuyom ni Keiko ang kamao habang nakatingin sa matanda. Well, simula naman noon ay bulag na ito sa mga nangyayari, kaya nga nagawa itong i-manipulate ni Gwyneth. Bumulalas naman ng iyak si Olivia nang makita ang matanda na para ba itong batang paslit na nagsusumbong. Uncle Kennedy. That bitch slapped me. Please, sue her. Hindi na naituloy pa ni Olivia ang sinasabi ng isang malakas na sampal mula kay Kennedy ang dumapo sa pisngi nito. Sa sobrang lakas niyon ay nag-iwan pa iyon ng marka sa balat. Nandidilat ang mga mata ni Olivia habang nakatingin sa matanda at para bang hindi makapaniwala sa ginawa nito sa kanya. You Uncle Elvis, did you slap me? Umiiyak na tanong ni Olivia. Are you siding with that woman over me? Maging si Keiko ay hindi makapaniwala sa ginawa ni Kennedy Dawson. Bakas na hapis nitong mukha ang galit habang nakatingin kay Gwyneth, kaya hindi niya masasabing pakitang tao lang iyon. You deserve that. Mali ang pagpapalaki ko sa'yo, kaya naging bastos ka, nang gagalaiting sigaw ni Kennedy kay Olivia. Hindi na nakasagot pa si Olivia at basta na lang itong tumakbo palayo habang humahagulhol. Pagkatapos niyon ay bumaling si Kennedy Dawson kay Kiko at kay Iris saka humingi ng paumanhin. Please forgive me for my niece's behavior, hinging paumanhin ni Kennedy. Hayaan ninyo't parurusahan ko ang babaeng iyon para hindi na niya ulitin pa ang pangbabastos na ginawa niya sa inyo. Pero nanatiling nakatingin lang si Keiko sa matanda, kaya naman si Kairi na lang ang sumagot. It's okay, Mr. Dawson. But I insist that the sister should be the one to punish your niece. Dahil sa kapatid ko may kasalanan ang pamangkin mo at hindi sayo. Right, Kiko. Bumaling si Keiko sa kanyang kuya Kairi at dahil sa sinabi nito ay nagkaroon siya ng ideya. He looked meaningfully at his older brother as if to say that his idea was very good. If it's okay with you, Mr. Dawson, kaswal na sagot naman ni Kiko. Sandaling nag-isip si Kennedy. Napagtanto niyang tama naman ang kanyang mga kaharap at sa tingin niya ay nararapat lang na pumayag siyang sa gusto ng mga ito. Isa pa, kung makakatulong iyon para kahit papaano ay mabawasan ang galit sa kaya ni Kiko ay hindi siya magdadalawang isip. Okay, kayo na bahala. Nang marinig ang sagot ni Kennedy Dawson ay lihim na napangiti si Kiko. Ngayon pa lang ay nakikita na niya kung ano ang magiging reaksyon ni Olivia sa oras na malaman nito ang kanilang usapan. Paano? Gising na ba ang mga bata? Tanong ni Kairi sa kapatid pagkaalis ni Mr. Dawson. Napabuntong hininga si Keiko nang maalala na natutulog pa ang kambal sa master's bedroom. Ayaw naman niyang gisingin ang mga ito dahil mahimbing ang tulog ng dalawang bata. They're still sleeping, Kuya Kairi, ani Kiko. Ayaw ko naman silang gisingin dahil mahimbing ang tulog ng dalawa, dagdag pa niya sa kahumingang malalim. In that case, just stay with the kids tonight. I'll just have the driver pick you up tomorrow morning, suhestyon ni Kairi na ikinakunot no ni Kiko. Bibat Kuya Kairi, don't worry, ako na ang bahalang magsabi kay Seichi. I know he'll understand. Seichi isn't so shallow-minded as to doubt you. He trusts you, Keiko, nakangiting sabi pa ni Kairi sa younger sister niya. Nakaramdam ng pagkakonsensya si Keiko, lalo na nang maalala ang nangyari kanina sa kanilang dalawa ni Nives. May fiancé siya pero nagawa niyang makipaghalikan sa ibang lalaki. I know you're confused, sis, maya-maya idagdag pa ni Kairi nang hindi sumagot ang kapatid. My only advice is, don't rush into your decisions. Think everything through. And choose what you think will make you happy. Natouch si Keiko sa sinabing iyon ng Kuya Kairi niya, kaya bahagyang nabawasan ang bigat na nararamdaman ng kanyang dibdib. Tumango siya rito sa kangumiti ng bahagya at sinabing, thank you, Kuya. Basta ikaw. Kung saan ka masaya, nakasupport kami ni Daddy sa'yo. You know that, ani Kairi sa katumalikod na at naglakad paalis. Kuya, ikaw nang bahala na magsabi kay Daddy. Take care, pahabol pa ni Keiko sa kanyang Kuya Kairi, pero hindi na ito sumagot pa at sa halip ay sumenyas na lang ito ng okay. Nang tuluyang mawala sa kanyang paningin ang lalaki, muli siyang umakyat sa second floor ng mansyon at bumalik sa master's bedroom kung saan natutulog ang kanyang mga anak. Habang naglalakad sa hallway ay isang babae ang nakasalubong ni Kiko. A woman who was very familiar to her and the recent guy she and Knives broke up 8 years ago. Hindi na rin siya nagtataka kung bakit nakakalakad na ito dahil ayon sa nakarating sa kanyang balita, noon pa man ay nakakalakad na ang bruha.
Nagpapanggap lang ito para mapaikot si Gnave sa mga kamay nito. Nang makita ni Gwyneth si Lalain ay gumisi ito sa kanya, ay nagniting aso ito. Oh, you're here, T. Bati ng babae at taas kilay siya nitong pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang talampakan. Muntik na kitang hindi makilala, Lalain Aragon. You look away some, kunwari pang papuri ng bruha sa kanya. Don't need your praise, Gwyneth, sagot ni Keiko sa kaakmang lalampasan na ang babae, pero bigla siya nitong hinawakan sa pulsuhan. Don't! Huwag kang aalis kapag nagsasalita pa ako, ani Gwyneth na nakangisi ng malapad sa kanya. At sino ka para sundin ko? Take your filthy hands off me, wika ni Kiko habang hablot ng kamay niyang hawak nito. Mahinang napahalakhak si Gwyneth. It seems like you've changed. You know how to fight, natatawang saad pa niya habang nailing. But you know what? Nagbago man ang itsura mo, amoy basura ka pa rin, nang iinsultong wika ni Gwyneth sabay halakhak ng malakas. Pero instead na mainsulto, umiti lang si Keiko at sinabing, grabe ka naman, girl. I've been gone for so many years, and yet you still hate me. Really? Dahil kahit anong gawin mong paghahabol na parang aso, hindi ka pa rin magustuhan ni Knives. You're pathetic. Nabura ang ngiti sa mga labi ni Gwyneth nang marinig ang patutsadang iyon ni Lalain, kaya naman sa galit niya ay inambaan niya itong sasampalin pero isang baritonong boses ang sumigaw mula sa kung saan. Stop it, Gwyneth. Paglingon ng dalawang babae, nakita nilang si Knives iyon na naglalakad papalapit sa kanila na madilim ang anyo. What are you doing to her? Hanggang ngayon ba naman, Gwen, mariing sabi ni Knives nang tuluyang makalapit at pumagitna sa dalawa. And you? Are you still crazy about that bitch? Aren't you disgusted? Kung sino-sinong lalaki na ang sinamahan, hindi na naituloy pa ni Juneth ang sasabihin ang may malakas na kamay ang humila sa kanyang buhok at kinalagkad siya. Paglingon niya, si Lalain ang nakita niyang maihawak ng kanyang buhok. Bitch! Let go of Ethie hair, nang gagalaiting sigaw ni Gwyneth habang nakayuko at hila-hila ang buhok nito. Fine, sagot naman ni Keiko sa kapabatong binitiwan ang buhok ng babae dahilan para mapaupo ito sa sahig. Pero hindi pa nakontento si Keiko, umupo siya sa ibabaw nito at pinagsasampal ito ng kaliwat kanan. Putya! Are you crazy? Bulalas ni Gwyneth nang makitang tila tigring galit na galit si Lalain. Hindi na siya makapanlaban dahil ang buong bigat ng babae ay sinasalo na ng katawan niya. Sinubukan naman ni Knives na awatin ang dalawa pero hindi nagpatinag si Lalain na para pang doon nito ibinubuhos ang lahat ng galit nito. Mula sa pagiging maamong kuting ay nagmistulan itong mabangos na tigre sa kanyang paningin. Ibang-iba na ito sa Lalain na kilala niya dahil kung noon, pinalalampas nito ang mga pang-insulto pero hindi na ngayon. Lumalaban na ito at hindi kakikitaan ng kahit na anong takot. Samantala, hindi tinigilan ni Keiko sa kasasampal ang mukha ni Gwyneth hanggat hindi siya nakaramdam ng pananakit ang kanyang kamay. Nang bitiwan niya ang babae ay pulang-pula na ang magkabilang pisngi nito at tila ba namamaga. Sa susunod na insultuhin mo pa ako, hindi lang yan ang aabutin mo, hinihingal sa sabi niya sa babaeng nakahiga na lang sa sahig habang sapu-sapo ang namamagang pisngi. Pagkasabi niyon ay tumalikod na si Keiko habang inaayos ang sarili. Narinig pa niya nang tawagin siya ni Knives, subalit hindi na niya pinansin pa ang lalaki. Nagtuloy-tuloy siya sa master's bedroom kung nasaan ang kanyang mga anak at dali-daling nag-shower. Nang kuskusin niya ang sarili ay bahagya siyang napangiwi nang naramandaman ang kirot sa kanyang kamay na sanhi ng namamaga niya palad. Pero kahit ganon, feeling niya ay gumaan ang kanyang dibdib dahil sa ginawa niya. May kalahating oras din si Keiko na nasa banyo nang lumabas siyang nakatapis lang ng tuwalya. Mayroon na ring mga ihinandang bihisan niya si Nanay Delia na ayon sa matanda ay si Knives pa ang pumili. Hindi sana niya tatanggapin iyon at magpapadala na lang ng mga damit niya sa kanyang sekretary, pero dahil nag-insist si Nanay Delia na gamitin niya iyon ay wala siyang nagawa. Naupo muna si Keiko sa gilid ng malaking kamay at nakangiting pinagmamasdan ang natutulog niyang mga anak. Alam niyang masaya ang mga ito dahil finally ay nakilala na ng dalawa ang kanilang daddy. Kaya hindi niya pinagsisisihan ang desisyon niyang iyon. Maya-maya pa isang mahinang katok ang nagmula sa pinto, kaya naman nabaling doon ang paningin ni Kiko. Sa pag-aakalang si Nanay Delia iyon at baka may nakalimutang sabihin, ay basta na lang niyang binuksan iyon, kahit tuwalya lang ang saplot niya sa katawan.
What is it, Nanay Delia? Pero nabitin sa ere ang sasabihin sana ni Keiko nang makitang si Gnaves iyon at may bitbit na maliit na planggana na mailamang hot compress. I'm here to give you this. Alam kong namamaga ang kamay mo dahil kanina di. I'm here to give you this. Alam kong namamaga ang kamay mo dahil kanina di. Nakaramdam ng pag-iinit ng pisngi si Keiko nang ma-realize na nakatayo siya sa harapan ni Gnaves nang nakatapis lang ng tuwalya. Sa pagkataranta niya ay bigla niyang naisara ang pinto. Ako ka ba naman, Keiko? Nakita na niya ang lahat sa'yo noon kaya bakit mahihiya ka pa? Nakagat kay Keiko ang pang-ibabang labi nang maiisip iyon. Well, iba noon dahil magkarelasyon sila kumpara ngayon na tapos na ang lahat sa kanila. Kaya bakit hindi siya mahihiya? Sandali lang. Magbibihis lang ako, saad ni Keiko nang muling sumilip sa nakasarang pinto. It's okay. Just take your time, sagot naman ni Gnaves na prenteng nakatayo lang ay nakasandal sa pader. Muling isinara ni Gnaves ang pinto at saka nagmamadaling nagbihis ng mga pamalit na ihinanda ni Nanay Delia para sa kanya. Mabilis ang kilos ni Keiko at nang lumabas siya ay suot na niya ang kulay blue na ternong pantulog na ayon kay Nanay Delia ay si Gnaves pa ang pumili. Umayos na tayo si Gnaves nang marinig niyang muling nagbukas ang pinto ng kwarto. Paglabas ng babae, suot na nito ang binili niyang pantulog. Tamang-tama lang sa balingkinitang katawan nito ang sukat din binili niyang pantulog, at kahit simple lang ay litaw na litaw pa rin ang angking kagandahan nito. Hire, ani Gnaves sabay abot ng planggana. Makakatulong to para maibsan ang pamamaga ng kamay mo. Pinigilan naman ni Keiko na magpakita ng kahit na anong emosyon sa lalaki. Manatili lang na blanko ang kanyang emosyon habang nakatingin. Thanks, maikling sagot naman ni Keiko, sabay abot ng planggana, pero nagtaka siya nang halos ayaw naman nitong ibigay sa kanya iyon. Kunot noong pinagmasdan niya ang lalaki. Ibibigay mo ba o hindi? Ako na ang maglalagay ng hot compress sa mga kamay mo, sa halip ay sagot ni Gnaves sa kaharap. Ako na. Kaya ko namang mag-isa, sagit ni Keiko na bahagyang nakaramdam ng kaba ng mga oras na iyon. How? Salubong ang mga kilay pang pinagmasdan ni Gnaves ang kamay ng babae. Your hands are both swollen. Wala naman sa sariling napatingin si Keiko sa kanyang mga kamay at tila doon lang niya napansin ang pamamaga ng kamay na mas lalong lumala kaysa kanina. Ang tigas pala ng mukha ng bruhang iyon. Sumakit ang kamay ko. Magpapatulong na lang ako kay Nanay Delia, she's sleeping already. Kaya ko naman kaya ako na lang, nabitin sa ere ang sana ay gustong sabihin ni Keiko nang biglang siyang hinawakan sa pulsuhan ng lalaki at hinila patungo sa kung saan. Oh wait! Saan mo ba ako dadalhin? Natatarantang tanong niya pero nagmistulang tengang kawali ang lalaki habang naglalakad at hindi siya pinapansin. Ano ba, Gnaves? Let go of me. Baka may makakita sa atin at kung ano pa ang isipin. Pero huli na ang lahat dahil habang hila-hila siya ni Gnaves ay nakasalubong nila si Olivia. Hindi ito kumibo at sa halip ay inirapan lang siya nito at sa kanilampasan. Lihim na napangiti si Keiko dahil tila ba nagtino ang babae ng masampal niya. Dinala siya ni Gnaves sa kusina kung saan wala masyadong tao ng mga sandaling iyon. Inalalayan siya nitong maupo sa high chair at saka inilapag sa harap niya ang planggana. Naupo na rin ito sa kanyang tabi nang may 1 metro ang layo mula sa kanya. Maya-maya ay inilahad nito ang palad, kaya kahit ayaw niya ay napilitan siyang ibigay ang kamay niyang namamagana. Muntik pa nga siyang mapapiksi nang maramdaman niya ang mainit na kamay nito nang magkadaiti ang kanilang mga bala. I know your hand is important to your work, so it needs to be treated before it gets worse, ani Gnaves saka inumpisahang lapatan ng hot compress ang palad ng babae. Lihim na napakagatlabi si Keiko, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa nakakalitong sensasyon na dulot ng magkadikit nilang mga palad. Para siyang napapaso na hindi niya maintindihan ng mga sandaling iyon. I'm proud of you, G. Maya-maya ay saad ni Gnaves dahilan para pansamantalang mabaling doon ang atensyon ni Keiko. For what? Kaswal niyang tanong. Because you've changed. You know how to fight back against people who insult you. Sagot ni Gnaves habang nakafocus ang mga mata sa ginagawa. Hindi maintindihan ni Keiko pero nang marinig niya iyon ay nakaramdam siya ng saya. Bago pa siya bumalik ng Pilipinas, ipinangako na niya sa sariling hinding-hindi na siya papayag na apihin muli ng mga taong may malaking atraso sa kanya. Okay lang sa'yo kahit pinsan at ex mo ang sinampal ko,
nakataas ang mga kilay na tanong ni Keiko sa lalaki. Well, they deserved it after the insults they threw at you. Anik Neve sa kanag-angat ng tingin at diretsyo ang mga matang nakatitig sa kanya. You saw the way, Gwyneth and Ig never had relationship so she was never my ex. Keiko was speechless at what he said. In that case, how could the woman be his fiancé if they weren't in a relationship? So, how did she become your fiancé if you weren't in a relationship? Hindi mapigilang tanong ni Keiko sa kaharap. Dahil noong time na critical si Daddy at kailangan ng kidney transplant, nagpresenta si Gwyneth na mag-donate ng sarili niyang kidney pero bilang kabayaran ay pakakasalan ko siya, pagkukwento ni Gneves kaharap. Hindi naman mapigilang magulat ni Keiko sa narinig. Ngayon lang kasi niya nalaman ang bagay na iyon dahil never niyang tinanong si Gneves tungkol sa relasyon nito kay Gwyneth. But later, I found out that it wasn't true that she donated her kidney to Dad. Instead, galing iyon sa ibang tao at kinunsaba lang niya ang doktor para palabasin na siya ang nag-donate ng kidney, dagdag pa nito. Speechless si Keiko matapos marinig ang mga iyon. Napakawalang hiya talaga ni Gwyneth kahit kailan. Handa itong gawin ang lahat maski ang pangloloko basta makuha lang ang gusto nito. Namayani ang mahabang katahimikan sa dalawa hanggang sa maya-maya ay bitiwan na ni Gneves ang kamay ng babae. Your hand is fine. I'm sure they won't be swollen tomorrow. Marahan namang napatango si Keiko sa lalaki. Thanks, maikling pasasalamat niya sa katumayo na pero naudlot iyon nang pigilan siya ni Gneves sa kanyang pulsuhan. What? Kunwari ay naiinis niyang tanong sa lalaki pero matindi ang kabog ng dibdib niya ng mga sandaling iyon. Sandaling nakatitig lang si Gneves kay Keiko na may kung anong emosyon ang mababasa sa mga mata hanggang sa maya-maya inagsalita rin ito. Bibigyan kita ng time para makapag-isip at hindi kita mamadaliin. Timbangin mong mabuti ang feelings mo. And when you realize that you still love me, come back to me. I'll wait for you, G. Kinaumagahan, dahil ayaw ni Keiko na maging bastos sa harapan ni Lola Mathilde at ng mga bata, kaya kahit ayaw niya ay pinaunlakan niya ang mga ito na sumabay na mag-breakfast. Sa isang malaki at pabilog na mesa ay kaharap niya si Kennedy Dawson, si Gneves, si Olivia na nakasimangot at si Lola Mathilde. Katabi niya sa kanang bahagi ang matanda habang sa kaliwa naman ay ang dalawa niyang anak na masayang kumakain. Tahimik ang mga ito habang kumakain na para bang walang gustong magsalita. Nailang din si Keiko dahil katapat ng silyang kinaupuan niya ay naroon si Gneves na panay ang sulyap sa kanya. Maya-maya si Keiko din rin ang unang bumasag sa katahimikan. Tumingin siya kay Kennedy Dawson at magalang na nagsalita. Mr. Dawson, I need to volunteer tomorrow at the Hope Foundation to clean the bathrooms and bathe the sick children and adults. Can hire Olivia as a volunteer. Sa narinig ay nanlaki ang mga mata ni Olivia na para bang hindi makapaniwala sa mga narinig. What the putya did you say? What the putya did you say? Hindi makapaniwala si Olivia sa narinig mula sa bruhang sila Lain o Keiko, whatever the putya her name is. Olivia, watch your mouth. May mga batang nakakarinig at nandito tayo sa dining table. Kalmado ngunit mariin na saway ni Lola Mathilde sa apong si Olivia. Nanahimik naman si Olivia pero ang nanlilisik niyang mga mata ay napako kay Keiko na noon ay patuloy lang sa pagkain na para bang walang nangyayari. Sa inis ni Olivia ay binalingan niya ang tiyuhin na noon ay tahimik lang habang ngumunguya. Uncle Kennedy, please help me. As don't want to do what he says. As don't want dirty and disgusting children, patuloy pa ring parereklamo ni Olivia sa matanda na tila kumukuha ng simpatsya. Sabay na napatingin si Keiko at Gneves kay Kennedy na noon ay kumakain. Maging si Lola Mathilde ay napako din ang paningin sa kanyang anak habang kumakain at naghihintay ng isasagot nito. Hindi pa sila nakakapag-usap ng kanyang anak pero base sa nakikita niya rito ay alam niyang bahagyang lumambot ang loob nito, lalo pangat nakita na nito ang maganda at gwapong nitong mga apo. Samantala, maging si Keiko ay naghihintay sa isasagot ni Kennedy Dawson. Gusto niyang malaman kung tutupad ang matanda sa kanilang usapan kagabi sa pagpayag itong siya ang magbibigay ng parusa kay Olivia. That was the way she thought of punishing Olivia, so that she would realize that life is not all about fun. Si Gneves naman ay tahimik lang pero gusto rin niyang marinig ang sasabihin ng kanyang daddy. Pero kung siya ang tatanungin, mas gusto niyang pumayag ito sa gusto nila Lain nang sa gayon ay magtanda ito. Because he had spoiled her so much in the past, she had grown stubborn.
Which is why he wanted her to experience suffering in something she had never done before. Just follow Anna's inaus wishes, Olivia D. Maya-maya isagot ni Kennedy Dawson na ikinabigla naman ni Olivia. Oh what? Naiiyak na saad ni Olivia. Hindi niya akalain na ganoon lang ito kadaling papayag. And no, uncle. I can't do that never. Sa pagkakataong iyon ay nahinto sa pagkain si Kennedy. Binitiwan niya ang kubyertos na hawak na para bang hindi nito nagustuhan ang mga narinig mula sa pamangkin. You will follow whether you like it or not, Olivia, or else, you won't get a single penny from me when I die, mariing wika ni Kennedy na may kalakip na matalim na titig. Natutok ni Olivia ang kanyang bibig at hindi makapaniwala sa sinabi ng kanyang uncle. Bakit yata biglang bumaliktad ito? But she can't be disinherited by her Uncle Kennedy. What will happen to her if that happens? She might end up living on the streets if her uncle disowns her. Nanatili namang tahimik lang si Keiko habang panakanaka ay inalalayan ang mga anak sa pagkain, pero lihim siyang napangiti nang maulinigan ang sinabi ni Kennedy Dawson. Mukhang umaayon sa lahat ng gusto niyang mangyari ang matanda. Well, siguro nga ay bukal sa loob nito na gusto nitong makipag-ayos sa kanya pero kulang pa iyon. Kulang na kulang. Kakuyak Neves, please help me. Naiiyak na pakiusap pa ni Olivia sa kanyang pinsan, pero mas lalo lang sumama ang kanyang loob sa sinabi nito. It's my fault because I spoiled you too much before. Kaya sa tingin ko, dapat lang sayo yan para magtino ka at di lang puro paglulustay ng pera ang alam mong gawin. Hindi na nakisali pa si Lola Mathilde sa usapang iyon dahil pabor naman siya sa sinabi ng kanyang anak at apo. Dapat lang na matutunan ng apo niyang si Olivia ang mga bagay-bagay nang sa gayon pagdating ng araw ay magagamit nito ang experience na iyon sa kung anuman ang kahaharapin nito. Hindi na sumagot pa si Olivia pero nanatili siyang umiiyak habang nakaupo at nakayuko. Wala siyang choice kaya kahit labag sa loob, kailangan niyang gawin ang gusto ng bruhang silalain dahil kinabukasan niya ang nakasalalay doon. Natapos ang almusal sa ganoon. Kahit labag sa loob ni Olivia ay wala siyang nagawa kundi sumunod kaya naman tuwang-tuwa si Kiko. Sisiguruhin niyang sa ipapagawa niya sa babaeng iyon ay mararanasan nito kung paano maghirap at nang marirealize nito na hindi dapat ito nang aalipusta ng kapwa. Mom, can we stay here for a while? Gusto po naming makalaro si Daddy, si Granny at Grandpa, pukaw ni Kaori sa kanya habang abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Lolo! Mukhang wala na siyang magagawa pa, dahil kahit hindi niya ipakilala si Kennedy Dawson sa kanyang mga anak, ay alam ng mga itong iyon ang kanilang lolo. Pinagmasdan ni Keiko ang dalawang anak sa kamasuyong hinaplos ang mga ulo nito. Maybe next time. Remember, your teacher is waiting for you. Kailangan muna ninyong unahin ang pag-aaral mga anak, malambing na pagpapaunawa ni Keiko sa kambal. Kitang-kita naman na nalungkot ang mga ito pero gustuhin man niyang pagbigyan ang mga anak, kailangan nitong tapusin ang kanilang homeschooling para sa susunod na school year ay makakahabol na ang mga ito. Don't worry, we'll come back here on the weekends, okay? Okay po, Mom, anang kaise. Okay po, Mommy, segunda naman ni Kaori. Let's go na! Susunduin na tayo ni Mang Nestor, anyaya pa ni Keiko sa kambal saka inalalayan ang mga ito patungo sa living room. Pagdating doon ay nagulat pa si Keiko nang makitang naroon sa sala si Kneves at si Uncle Kennedy at tila hinihintay silang mag-iina. Si Lola Mathilde ay nasa kwarto na nito, hindi kasi ito pwedeng mapagod ang matanda dahil baka atakihin ito ng asthma. Pero sinadya na nila si Lola Mathilde sa kwarto nito para magpaalam kanina. Daddy, bulalas ni Kaori sa katumakbo papalapit sa ama. Lolo, we're going home na po, paalam naman ni Kaiser sa kanyang Lolo Kennedy. Tahimik naman si Keiko na nakaupo sa mahabang sofa at pinanonood ang mga ito. Mukhang sa sandaling panahon lang ay naging malapit na kaagad ang mga ito sa kanyang mga anak. Ipahahatid ko na kayo kay Kneves, Hija, maya-maya isabi ni Kennedy. It's okay, Mr. Dawson. Papunta na ang driver namin, kaswal na sagot ni Keiko sa matanda. Are you sure? Tanong naman ni Knives habang nakatingin sa kanya. Yeh! Iyon lang ang isinagot ni Keiko sa lalaki saka umiwas na ng tingin dito. Paulit-ulit pa rin kasing nagre-rewind sa kanyang isipan ang namagitang halik sa kanilang dalawa, maging ang mga salitang binitiwan nito.
Ngayon, hindi niya alam kung papaano siya haharap at makakatingin ang diretso sa mga mata ni Seiichi. Nagigilty siya dahil kahit sabihing halik lang iyon ay pangloloko pa rin iyon. Fine. Hayaan mo na lang na ihatid ko kayo hanggang sa gate. Anig ni Eve sa katumayo na at inakay ang dalawang bata. Baby, lolo. Take care po, nakangiting paalam ni Kaori sabay halik sa pisngi ng matanda. Si Kaiser naman ay ganoon din ang ginawa. Humalik ito sa pisngi ng matanda matapos magpaalam. Goodbye, Mr. Dawson. Thank you for inviting us. Iyon lang ang sinabi ni Keiko sa matanda bago tuluyang tumalikod na. Maaaring nakuha na nito ang loob ng kanyang mga anak pero hindi siya. Malaki ang kasalanan nito sa kanya noon kaya hindi niya ito basta mapapalampas. Pero hindi rin naman niya isinasara ang posibilidad na pwedeng magkaayos pa sila ng matanda dahil kahit anong gawin, lolo pa rin ito ng kanyang mga anak. Nang makarating sa gate, halos sumikdo ang dibdib ni Keiko nang makitang hindi si Mang Nestor ang sumundo sa kanila kundi si Seiichi. Hon, I'm here to pick you up, T. Eri BV okay, Hon, untag ni Seiichi nang mapansing kanina pa walang kibo ang kanyang fiancé habang nakaupo sa tabi niya sa passenger seat. Ha? Wala sa sariling sagot ni Keiko. Sai, I'm fine. Elif, did you ask, Hon? Kanina ka pa kasi walang kibo. May nangyari ba? Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Seiichi ng mga sandaling iyon. Kilala niya ang girlfriend. Alam niyang may gumugulo rito pero ayaw naman niya itong pilitin at gusto niya ay kusang loob itong magsasabi sa kanya. Parang sinuntok ang dibdib ni Keiko dahil sa nakikitang pag-aalala sa mukha ng kanyang fiancé. Alam niyang maling-mali ang nangyari sa kanila ni Gneves at may tuturing na cheating ang bagay na iyon. Pero hindi niya alam kung paano aaminin kay Seiichi ang lahat ng mga kasalanang nagawa niya dahil natatakot siya. Nothing, Hon. Hindi lang ako masyadong nakatulog kagabi, pagsisihan ni Keiko. Matulog ka na lang pagdating mo, suhestyon ng nobyo niya. Hindi pwede. Kailangan kong pumasok sa trabaho dahil may tinatapos pa akong project. Ani Keiko na lihim na nagpasalamat dahil nagbago ang kanilang topic. Are you sure na kaya mo, Hon? Yup. You don't need to worry about me. Okay, Hon. Matapos niyon ay muling namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawa na para bang may makapal na pader ang nakaharang sa mga ito. Naninibago si Seiichi sa kasintahan. Well, hindi naman ito madaldal pero naging hobby na nila ang magkwentuhan tungkol sa maghapong nagdaan pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho. Pero ni hindi man lang nag-usisa si Keiko tungkol sa trabahong ipinunta niya sa Japan, to think na kumpanya ng mga ito ang kanyang inasikaso. He didn't know if he should tell his girlfriend about the problems their company was facing in Japan. He was worried that it might add to her worries. Besides, Carrie and Kiji had strictly forbidden him from telling her about it. Yes, by the way, nakapag-usap na ba kayo ni Gneves? It looks like you've introduced him to the kids. Maya-maya iusisa ni Seiichi na nakapagpakabog sa dibdib ni Keiko. Base sa naabutan niyang eksena kanina, tila maayos na ang relasyon ng mga bata sa tunay nilang ama. Wala namang problema kay Seiichi pagdating sa bagay na iyon dahil pabor ito sa kanya. Lumalaki na ang dalawang bata at kahit ginagawa niya ang lahat para maibigay ang pagmamahal ng isang ama, alam niyang hahanapin pa rin ng mga ito ang tunay niyang ama. Isa pa, bago sila ikasal ni Keiko, gusto niya munang maging maayos ang relasyon ng nobya sa ex-husband nito para na rin sa ikabubuti ng mga bata. Yes. I thought this was a good chance to tell the twins the truth about their daddy, sagot ni Keiko na bahagyang kinakabahan. Tumango-tango naman si Seiichi. That's good, Anya. How about your relationship? Nag-usap na ba kayo? Nanlaki ang mga mata ni Keiko sa narinig. Anong relationship, Hon? Clueless niyang tanong habang malakas ang kabog ng dibdib. Relationship like co-parenting. May napag-usapan na ba kayo? Lihim na nakahinga ng maluwang si Keiko nang ma-realize na iyon pala ang ibig sabihin ng nobyo. Nope. Hindi pa kami nakakapag-usap tungkol sa bagay na yan, Hon. Maybe next time. I see. Kung si Keiko ang tatanungin, ayaw na muna sana niyang makita pa si Gneves dahil naguguluhan siya. Pero dahil nakapangako ito sa mga kambal na ipapasyal, kaya alam niyang magkikita pa rin sila ng lalaki. Hey,
Sana lang makapag-isip ka ng tama, Keiko. Hope Foundation. Dahil debut ng araw na iyon ni Ana, ang dalagitang sinagip ng Hope Foundation sa mapang-abusong stepfather nito ay nagpa-party si Keiko para rito at para na rin sa lahat ng mga bata at matatandang nasa foundation. At dahil iyon din ang araw kung saan kailangang magtrabaho ni Olivia, ay hinihintay niya ito nang sa gayon ay makatulong ito sa pagluluto ng mga pagkain para sa party. Nagpresenta ring sumama si Kaiser at Kaori sa foundation dahil may kaibigan na rin ang kanyang mga anak doon. At dahil tapos na ang homeschooling ng mga ito, kaya pumayag naman siya. Habang abala sa pagsi-check ng mga kakailanganin sa debut party ni Ana na gaganapin sa malawak na playground ng foundation, isang magarang sasakyan ang pumarada sa tapat ng gusali. Hindi pa man nakikita ni Keiko kung sino ang sakay niyon ay nagkaroon na siya ng idea kung sino iyon. Binitiwan ni Keiko ang notebook at fountain pen na hawak at tumingin sa gate ng foundation, at hindi nga siya nagkakamali nang makitang si Olivia ang masama ang mukha na bumaba doon. Itsura pa lang nito ay parang gusto na nitong umiyak matapos makita kung gaano kalaki ang Hope Foundation. Iniisip marahil nito na buong building ang lilinisin nito ng araw na iyon. Otomatikong napangisi si Keiko, lalo pa nang makitang nakasuot ang babae ng 3 inches sandals, short skirt, at pink na crop top. Ano ba ang akala ng babaeng ito? Party ang pupuntahan dahil nakasuot ito ng ganoon? But it's okay. She has extra work clothes at the foundation that she wears when she volunteers to clean or help by the children and the elderly. Nanay Lucy, sandali lang po. Sasalubungin ko lang po ang bagong volunteer natin, paalam ni Kiko sa matandang babae na namamahala sa foundation. Nang marinig iyon ay napalingon naman si Nanay Lucy sa gate at napakunot noo siya nang makita si Olivia at ang postura nito. Sigurado ka ba diyan, Hisha? Usisa ni Nanay Lucy na bakas ang pagtutol ng mukha. Kaya niyang tumulong sa mga gawain. Aba, kung titingnan ay parang hindi pa yan nakaranas maghugas maski maghugas ng plato, Malayong malayo sa'yo, Hisha. Mumiti ng matamis si Keiko sa sinabi ng matanda. Don't worry, Nanay Lucy. Ako po ang bahala sa kanya. Sige, Hisha. Ikaw na nga ang bahala sa kanya. Ngiti lang ang isinagot ni Keiko sa matanda at saka tinungo na ang gate kung nasaan si Olivia, subalit nahinto siya sa paglalakad nang makitang isang pamilyar na figura ng lalaki ang bumaba sa kotse saka matamis ang ngiti na nakatingin sa kanya. Knives! Umahon ang matinding kaba sa dibdib ni Keiko nang makita ang lalaki. Bakit ba hanggang doon ay nakikita pa rin niya ito? Paano niya ito maiiwasan lalo pat gulong-gulo pa siya ng mga sandaling iyon? But Keiko could do nothing but continue walking and greeted the two with a smile even though she was nervous. Hi, nakangiting bati ni Knives kay Keiko habang nangingislap ang mga mata. Simpleng blouse, skinny jeans, at white sneakers lang ang suot ni Keiko, pero napakaganda pa rin ito ng mga sandaling iyon. What are you doing here? Sa halip ay tanong ni Keiko sa lalaki. Well, naisip kong kailangan kong bantayan si Olivia dahil baka sa halip na makatulong ay makaperwisyo lang siya rito. Sagot ni Knives, sabay baling kay Olivia noon ay inirapan siya. Kiethe. As don't need chaperone. I can handle myself, maarteng sabi ni Olivia sa kanyang pinsan. She still couldn't quite imagine having to serve the dirty and smelly people in that place. But wala siyang magawa dahil mawawalan siya ng mana kapag hindi siya sumunod sa kanyang uncle. Saka mo na sabihin yan kapag nalaman mo na ang mga gagawin mo, nakangising sabi naman ni Keiko habang taas kilay na nakatingin sa babae pero hindi na ito sumagot at inirapan na lang siya. Okay, let's go. Nauna nang tumalikod si Keiko pagkasabi niyon pero nahinto ang siya sa paghakbang ang tawagin siya ni Knives. Keiko, can I talk to you for a moment? Kunot noong nilingon naman ni Keiko ang lalaki. About what? About us. Hindi lang naging doble kundi triple ang kabang nararamdaman ni Keiko ng mga sandaling iyon habang nakatingin siya sa seryosong anyo ni Knives. Anong about us? May dapat ba tayong pag-usapan? Tanong ni Keiko na hindi mapigilan ang mautal. About the kiss, Titsay. Excuse me, inis na singit ni Olivia sa mga ito. I want to finish every work in this disgusting place, so please. You can flirt with each other later, okay? May fiant na, nakikipaglandian pa rin, bumubulong pang saad ni Olivia sa kanauna nang maglakad at iniwan sila.
Hindi na lang pinansin pa ni Keiko ang patutsadang iyon ni Olivia, sa halip kinuha niya ang cellphone sa bulsa ng suot niyang jeans at tumawag. Hello, Zane, saad ni Keiko sa kabilang linya. Yes, Duet Keiko, tugon naman ang tinig lalaki. Can you please welcome the girl wearing short skirt and crop top? She's our volunteer this week. Teach her how to do things from cleaning the pig and chicken pens, to cleaning the bedrooms and bathrooms. I understand, Duet Keiko. Also, have him wear the extra work clothes that are in the locker, dagdag pa ni Kiko. Okay, ma'am. Matapos patayin ang tawag ay muling hinarap ni Keiko ang lalaking nasa harapan niya. Ano ba ang dapat nating pag-usapan, Nives? Tanong ni Kiko. Naging kando na ang kanyang puso ng mga sandaling iyon, kaya lihim siyang nagpasalamat kay Olivia dahil sa distraction na ginawa nito kahit na alam niyang wala itong kaalam-alam sa mga nangyayari. Namulsa si Nives sa katumayo ng tuwid at diretso ang mga matang tumitig sa babae. Can we talk somewhere in private? Bumuntong hininga naman si Keiko pero sa huli ay pumayag din siya. Let's go. Doon tayo sa office, anya saka tumalikod na at naglakad. Tahimik namang sumunod si Kniv sa likuran ng babae, patungo sa opisina ng habang inililibot ang tingin sa kabuuhan ng foundation. Nang makarating sa opisina ay nagtuloy-tuloy sila ng pasok at naupo sa sofa. May kalakihan ng opisina ng foundation, mayroong 3-seater sofa, may mini kitchen na maaaring magtimpla ng inumin at sariling banyo. By the way, kasama ko pala ang mga bata. They were at the party with their friends, pagbibigay alam ni Kiko. Okay, pupuntahan ko sila mamaya. Namayani ang sandaling katahimikan sa dalawa at para bang nagpapakiramdaman kung sino ang unang magsasalita. Ano ba ang sasabihin mo? Lakas loob na tanong ni Keiko. Kanina pa siya nagtatanong sa sarili kung may dapat pa ba silang pag-usapan ng lalaki matapos ng mga nakakahiyang nangyari sa pagitan nila. Tumikim muna si Knives. Matagal din niyang pinag-isipan kung sasabihin ang nasa sa babae ang nasa isip niya. Gulong-gulo na rin siya sa ipinapakita sa kanya nila Lain, lalo na noong gabing tumugon ito sa kanyang halik. If she didn't have feelings for him, else did she kiss him back? What did she mean by that action? I want to know Gaga you kissed me back. Do you still have feelings for me? Tanong ni Knives. Sa narinig ay nagbaba ng tingin si Keiko. Sabi na nga ba niya tungkol doon ang itatanong nito? Paano niya ito sasagutin? Sasabihin ba niya ang mahal pa rin niya ito? O magsinungaling siya at sasabihin hindi niya sinasadya ang lahat at nadala lang siya sa bugso ng damdamin? Lalain, please I want answers, maya-maya pa isaad ni Knives nang hindi sumagot ang babae. Ang totoo ay halos hindi siya nakatulog magdamag dahil sa kaisip tungkol sa halik na iyon. Mahal pa kaya siya ni Lalain? May feelings pa kaya ito sa kanya? O nadala lang ito sa pagpupumilit niya? Maniniwala ba siya sa sinabi ng kuya kairin nito na naguguluhan lang ang babae? Hindi niya alam. Halos mabaliw na siya kakaisip kaya naghanap siya ng paraan para makausap ito ng masinsinan. Of course, dahilan lang niya na gusto niyang bantayan si Olivia, pero ang totoo ay iyon ang nahanap niyang magandang chance para makausap ito. Lalain, untag pa niya nang nanatili itong walang kibo. Alam mo kasi Knives, mali ka ng pagkakaintindi. Sa wakas ay sagot ni Keiko na ikinakunot noon naman ng lalaki. What do you mean isay that? You misunderstand me. That kiss D. Nahinto sa pagsasalita si Keiko sa kainalis ang tingin sa lalaki. Hindi niya alam kung papaano sasabihin kay Knives ang reason niya dahil alam niyang masasaktan ito. Yes, maaaring mahal pa niya si Knives pero importante rin sa kanya si Seichi. Naging malaking parte na si Seichi ng kanyang buhay at malaking papel na ang ginampanan nito sa kanya, maging sa mga anak niya. Hindi makaturungan na basta na lang niya itong bitiwan dahil nariyan na si Knives. Maaaring hindi niya minahal si Seichi katulad ng pagmamahal niya kay Knives pero masaya siya tuwing kasama niya ito at palagay ang kanyang loob. Matagal nang tapos ang lahat sa kanila ni Knives, 8 taon ang nakalilipas. Maaaring mahal pa nila ang isa't isa at mayroon silang mga anak pero hindi sapat iyon para iwan niya ito. Hindi siya tulad ng ibang babae sa panahon ngayon na parang nagpapalit lang ng damit sa bilis magpalit ng boyfriend dahil mahalaga si Seichi para sa kanya. That kiss meant nothing, Knives. I'm sorry. I was just carried away but regret it because it caused you confusion.
Ilang minutong natahimik si Knives. Nang hahagilap siya ng mas tamang salita na sasabihin. Hindi siya naniniwala kay Keiko na wala na itong feeling sa kanya. Siguro tama ang kuya Kairi nito na hindi dapat niya minamadali sila lain dahil naguguluhan pa ito sa ngayon. Sorry din, maya-maya ay sabi ni Knives na sinadyang putulin ang sinasabi. Nag-angat naman ang tingin si Keiko nang marinig ito sa lalaki. Wala pa man itong sinasabi pero bakit parang may munting kirot na nararamdaman siya sa kanyang dibdib. Sasabihin ba nitong sorry dahil hinalikan siya nito? Na nabigla lang din ito at hindi nag-iisip ng tama? Sorry dahil alam kong napipressure kang sagutin ang mga tanong ko. Pero di ako naniniwala na wala lang sayo ang halik na yon. I know you're just confused right now, so won't rush you. I'll just wait for you, Lalaine. Maghihintay lang ako kahit gaano katagal hanggang sasabihin mong mahal mo pa rin ako.